clarify, Kong, no? Yun na ba lahat ng insertions, yung laman ng USB mo? Kasi yun nga yung kinuwento mo just now. Pero napanood ko kasi yung interview mo with Ami Pamintuan sa Philippine Star. Tapos yun din yung sinabi ninyo. Pero nagtataka lang ako kung yun na ba talaga yung suma total ng lahat ng insertions? Or meron pa? Hindi. Hindi. Siyempre, at that time, yung context ng paglabas ng USB was to explain why Saldico had to be invited, di ba? Yun yung context nun eh. Bakit Saldico lang yung laman ng USB? Kasi yun ay nakahanda para doon sa unang meeting ng TRICOM kasi nga, ihilingin ko na imbitahan si Congressman Saldico. Of course, they will ask me. Siyempre, na-anticipate na natin. Ang tatanong nila, bakit iimbitahan? So, nung nag-motion si Congressman Erice at ayaw nilang pumayag, kaya ko sinabi na may USB, di ba? Pero hindi lang yun lahat, hindi lang yun yung pangalan doon kasi yun nahandon yung buong insertion, nahandun po lahat ng insertion doon sa file, wala doon sa USB. Kaya lang ko lang yung USB kasi nga to prove why Saldico has to be invited. The question is if you inserted you already got 20 to 25%. No, the congressman who is responsible for insertions, can we assume that they already got, well, the 20 to 25% or even a size 30? No, it doesn't follow because kung yung mga congressman na nagre-request for their district, ang gusto lang nila doon, magka-proyekto yung distrito nila, di ba? Iba yon doon sa kaya nga, dinidifferentiate ko lagi doon sa congressman ka, tapos naglagay ka sa ibang distrito. Anong benepisyo mo nun? Hindi ka naman iboboto ng mga taga kasi hindi mo naman sila botante, di ba? Tama. Yung mga nag-insert, nilagay nila sa distrito ng iba. That doesn't also absolve those who were asking for projects and got 20 to 25%. There are also some. Yes, right? Yes, wait, I just continue, no? Second, says, yun nga ang sama ng loob ng congressman. Yun lang sama ng loob ng congressman. Kanina when I went back to Congress after they watched the testimony of D.E. Alcantara, naglabasan na labas ng sama ng loob ng mga congressman kasi sabi niya, pag kami hihingi ng additional, ang hirap-hirap namin makakuha, di ba? Tapos yung pala binibenta lang, ibig sabihin, hindi nadala doon sa hindi humihingi, kapalit na 25%. Ibig sabihin, if you're a congressman asking for legitimate projects in your district, na hirap kang bigyan ng additional, tapos ngayon na bulgar, na hindi ka makakuha, pero doon sa hindi nanghihingi, binabatuhan lang sila. How would you feel? Congressman, kanina yung mga nabanggit din ni Engineers Alcantara and Hernandez, na kapag vertical, pag building, mas onti yung kickback na nakukuha. Kasi nga naman, delikado kung talagang wala nang maiwan na funds for the project. Pero ang flood control kasi, since it's underground, ang naiiwan na lang sa project, 20 to 30%. So mukhang paborito nga talaga ng mga Solons na nag-i-insert itong mga invisible projects. Is that aligned with what you also know, Congressman? Okay. When I studied this, my philosophy was not what projects. My philosophy really is you have to eliminate the selling of project. Bakit? Bakit yan ang philosophy ko? Because sabihin natin totally ban natin yung flood control, okay? At okay, tingnan muna natin paano ba napunta yun sa flood control. Dapat malaman niyo yung history. Nung una, ang pinagdududahan nun is yung slope protection tsaka rock netting. Kaya pagdating ni Secretary Bonoan, ang una niyang ginawa, binawal niya yung slope protection tsaka yung rock netting. So naghanap sila ng ibang pagdadala ng proyekto at doon napunta sa flood control. Assuming, sabihin natin zero flood control. And we were not able to control the DUPA. Yung DUPA is Detailed Unit Price Analysis. Yan yung kinontrol ni Secretary Dave Singson when he was DPWH Secretary. Okay. That is what you have to control, not the description of the project. Because, kunyari, sabihin natin, totally 100% walang flood control.
at hindi natin kinontrol yung detailed unit price analysis, hahanap lang sila ng ibang pagkakakitaan eh. Ililipat lang nila yung racket doon sa ibang proyekto naman, di ba? So ang dapat lang i-control dyan is yung detailed unit price analysis, same as ginawa ni Secretary Singson noong siya ay DPWH Secretary. Meaning, there is a system to evaluate. May price, may So standard. I spoke to him earlier. No, tinanong ko nga siya, di ba nakita kami sa ICI. Siguro this I can disclose kasi hindi man to part ng testimony. Tinanong ko, sir, paano nyo ba ginagawa yung DUPA noon? Sabi niya, kasi yung kanila dati galing sa central office, tapos per region, ito lang yung presyong dapat nyo gamitin per unit cost. Right. Ngayon yata, hindi na daw nasusunod yon. Okay. All right. Well, we thank you very much for your time. And you feel that your revelations are now bearing fruit. Finally. No, kala ko walang pupuntahan kasi hindi ko talaga pwede sabi kahit narinig ko kahit open secret yung 20-25%. If I told you last month o may 20-25% yan, you will ask me, anong proof mo? Wala naman ako papakita sa inyo, di ba?